Special recognition na natanggap si Sparkle star Kylene Alcantara fresh from her South Korea tourism ambassador duties. At sa kanyang pagbabalik, may sagot si Kylene tungkol sa love life, lalo't may ilang nalilink sa kanya. Makichika kay Lars Santiago. Hindi ka pa ready ma-in love. Talaga namang maku-curious kang magtanong kay Kylene Alcantara. Lalo't tila may sparkle sa kanyang mga mata at magaan ang aura. Pero di na rin katakataka. Lalo't kagagaling lang niyang South Korea para sa kanyang Korean Tourism Ambassador duties. Bukod sa tour, na-experience niya ang Korean way of health and wellness. Pinahalagahan din po nila yung power ng meditation. I-let go yung mga noise or thoughts na naiisip natin. And it really helped me. Unforgettable din para kay Kylene na nakasama niya ang ilang Korean officials katulad ng mga minister at members of the parliament na binigyan pa siya ng award of recognition. Hindi ko po in-expect na ganoon siya ka-grand. Nakakaiyak na lang po kasi it's truly a blessing. Ang workation na ito, saktong-sakto raw para ma-recharge siya sa pagsabak agad sa taping ng Shining Inheritance. Nakaka-excite po na mapanood ng ating mga kapuso ang Shining Inheritance dahil napakaganda po. Napakaganda ng cast, napakaganda ng istorya, napakaganda ng aming produkto. At sana po, first time kong papangarapin na sana mainis kayo sa akin. Tanong tuloy ng fans, puro trabaho na lang ba si Kylene? Hindi ka pa ready ma-in love. Hindi pa po. Tito Lai, ikaw talaga nakakatawa ka. Kasi feeling ko po dapat ko pa pong mas kilalanin yung sarili ko. Alam mo naman na nagpaparamdam pero parang deadma lang muna. Meron po ba? Okay. Bahala na lang po muna si God. Kamakailan, ilang binata ang very open sa kanilang paghanga sa aktres. Kabilang ang basketball player na si Kobe Paras na nirepost ang photo ni Kylene with a subtle white heart as a caption. Nag-iwan pa siya ng heart-eyed emoji comment sa mismong post. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Talaga namang abot kamay ng pagmamahal at suporta ng mga kapuso sa Afternoon Prime series na Abot Kamay na Pangarap dahil extended na naman ang serye. May international trip at pelikula rin ang mga bidang sina Jillian Ward at Ken Chan. Yan ang chika ni Lars Santiago. Grabe naman po sila. Hindi naman totoo yun eh. Sa dami ng twists and turns, hindi pa tapos ang mga pasabog ng top rating Afternoon Prime series na Abot Kamay na Pangarap. Dahil ang good news, extended ang series na aabutin na ng mahigit 2 taon. Sina Jillian Ward at Ken Chan, tuwang-tuwa dahil matagal pa raw magkakasama-sama silang mga bumubuo ng cast. For 2 years po, grabe yung suporta ng mga tao. And more than that po, masaya ako kasi lahat po kami may trabaho. I'm so happy and sobrang blessed po naming lahat. Sobrang swerte ko po talaga, Tito Lar, bilang special participation. Ngayon lang nangyari sa buhay ko na tumagal beyond 1 year. Lalo namang umiigting ang takbo ng kwento, lalo't pumasok na sa istorya ang karakter ni Pilar Pilapil na si Madam Chantal Dubois. Dahil siya po ang nanay ni Moira. So titingnan po natin kung Like mother, like daughter. mother, like daughter po ba? Or baka mas mabait naman si Madam Chantal, hindi po natin alam. Chantal Dubois is a very sophisticated lady supposedly, but she's a mixture of character. Samantala, lalo pang excited sina Jillian at Ken dahil tuloy na ang show nila sa Tokyo, Japan sa September. Kasama nila ang iba pang Sparkle stars tulad nina Julian San Jose at Raver Cruz, pati sina Ruru Madrid at Bianca Umali. Sobrang excited po ako kasi gustong-gusto ko sa Japan. Excited na po ako na mag-outfit ulit doon. At saka excited siya na punin yung isang maleta niya ng facial mask ulit.
Nag-enjoy tayo sa Baka Japan. pwede naman magpa-carry on naman ako sa'yo. Oo naman. Dadaling ko isang maleta ko, walang laman yon, puro beauty products mo lang. Tuloy na rin ang shooting ng pelikula ni na Jillian at Ken sa Taiwan. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Sa mga na-high blood sa seryeng Royal Blood, mas dapat daw kumapit sa spin-off nitong Widow's War. Excited si Bea Alonzo sa ganda ng takbo at kwento at eksena. Makichika kay Nelson Canlas. Marami-rami na rin ang natitape ni Bea Alonzo para sa murder mystery series ng GMA Prime na Widow's War. Sa kanyang socials, ibinahagi pa ni Bea ang ilang behind the scenes kasamang ibang co-stars, pati na mga location na kanilang pinupuntahan. Maganda rin daw ang working dynamics nila ng co-star na si Carla Abellana. Kaya si Bea, hindi raw inakala na ganito ka-exciting ang gagawin nilang serye. It's gonna air soon on GMA Primetime and I'm very, very excited about it. Nakita ko na yung mga shots and yung week 1 pa lang, pilot script pa lang ng Widow's War, talagang para ako nagbabasa ng libro, parang gusto kong malaman kung ano yung mangyayari sa susunod na week. So I hope maramdaman din ng audience yon as they watch Widow's War. Widow's War is a series of firsts para sa Kapuso star. Sa teaser plug pa lang with Carla, na pareho silang in all black with very red lips. Pati ang tagline na Love Kills. Maninibago raw ang mga Kapuso viewers habang pinapanood ang serye. It is a spin-off of Royal Blood and Widow's Web. So this is the 3rd installment. So there are characters na magko-crossover din. So it's very, very exciting. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.